Magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi sa ating lahat. Purihin po ang Panginoon sa kanyang kabutihan sa buhay ng bawat isa sa atin. We hope and we pray that you are in good health and you are blessed by the Lord sa mga oras na ito. Akin rin pong binabati ang ating mga kapatid na nasa ibang bansa. Pagpalain po kayong lahat ng Panginoon at pakaingatan po kayo sa inyong mga trabaho, higit sa lahat sa inyong araw-araw na pamumuhay. I pray that the blessings of the Lord will be upon you together with your family here in the Philippines at pagpalain din po ng Diyos sa magawa ng inyong kamay. I pray that the Lord will open doors, opportunities for you to be blessed by the Lord at ganun din ang inyong mga mahal sa buhay at ganun din sa ating mga kababayan dito po sa Pilipinas mula Luzon, Visayas at Mindanao. We bless you in the name of the Lord. Receive your blessings. In Jesus' name. At bago tayo magpatuloy sa ating pag-aaral, I would like to invite you to join me in a word of prayer so that we will be able to receive the wisdom of God, the understanding from God, and the knowledge of the Lord. Because we know that spiritual things should be understood by every person by the power and wisdom of God. Amen? So let us come to the Lord in prayer. Father, we thank you for this wonderful opportunity and privilege you've given us to study your word. We pray, Lord God, that tonight you will continue to enlarge the capacity of our spirit as you're about to pour out impartation of your living word, the now word for the season. Because we believe if what we are receiving is the now word for the season, then we will be able to walk and flow with you in the season. And if we are moving and walking with God in the season, even if how difficult it is, we will be able to overcome and arise in every challenges that we're about to face. We thank you, Lord, for this privilege to partake the outpouring of your revelations today. We also pray for our brethren who are sick right now. I decree that all sickness in your body, from the top of your head down to the sole of your feet, will be removed and receive your healing in the almighty name of Jesus. We come against the cancer, we come against lahat ng mga bukol sa inyong katawan in the name of Jesus. Contamination in the blood, I rebuke it right now in the name of Jesus. Suffering from arthritis, suffering from all pains in your body, specifically in your knee, sa inyong tuhod, I rebuke it in the name of Jesus. I pray that your life will be prolonged by God, will be extended by the Lord in order for you to receive the mandate from the Lord and to fulfill His assignment given to you on earth. In the name of Jesus, receive good health, long and satisfied life. In the name of Jesus Christ. Receive your healing. Receive your blessing right now in Jesus' name. I also pray in the name of the Lord that the Lord will provide His provision for all of us today. In Jesus' powerful name, I pray na magpatuloy po ang pagdaloy na masaganang pagpapala ng Diyos spiritually, emotionally, physically, mentally, financially, materially, because we are sons and daughters of the living God. Amen? Receive your portion now in the name of Jesus. The peace of God, which passeth all human understanding, will be upon you and your family. The strength from the Lord, the empowerment of God, God will going to establish our spirit in order for us to become conquerors or more than conquerors against every battle that we're about to face. We thank God also for your goodness. We thank you, Lord, for your goodness, for your faithfulness. Before, we just declared God is good, but today we decree we will taste and see that God is good and faithful forever. Receive your portion right now in Jesus' name. We lift up to you the Philippines, our nation. We thank you, Lord God, for our new president. We pray for your divine wisdom, divine knowledge and understanding, but most of all, we pray that he will have a personal encounter with you so that this nation will be led by a person who is God-fearing, a person who has a personal relationship with God. Blessed is the nation whose God is the Lord, and we decree that it is the Philippines. Hallelujah.
Oh, we thank you, Lord. And from the beginning till the end of this study, speak to us in a very powerful way, oh Lord. God, Holy Spirit, be our teacher tonight. Speak to us. We thank you and we bless you. This is our prayer in the almighty name of Jesus Christ, our Lord. And all the blessed people of God declare, Amen and Amen and Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Glory to God. Hallelujah. Praise the Lord. A word that had been heard for so many times, but if you decree that word in the Spirit, if you decree that word and declare and proclaim that word in faith and in the Spirit, it is a powerful word. Hallelujah. Praise the Lord. Because that is what is due to God our Father. Amen? Magandang gabi po muli sa inyong lahat. Sa mga kabubukas pa lamang ng kanilang Facebook, live rin po tayo ngayon sa YouTube. Please do us a favor, share this message to your friends so that they will be able to receive also the now Word of God. Why is it that it's very important to receive the now Word of God? Kasi sabing now Word, the fresh Word of God for the season. Why? Because in every season, our life is governed by season. There are different seasons para maintindihan natin sa ating bansang Pilipinas na lamang. Mapapansin natin mayroon pong mga prutas na namumunga po sa kapanahunan. Pag tag-init, marami hong namumunga iba't ibang prutas, ganun din sa tag-ulan. Pero sa oras na yung season ng isang prutas ay hindi na po akma sa kanyang paglago at pagtubo, wala ho kayong makikitang bunga ng isang prutas. Pero pagka season ng prutas, makikita po natin talagang punong-puno at makikita nyo sa mga pamilihan ang mga prutas na napipitas sa kanilang season. Same thing with life. Our lives is governed with season. Sabi po sa Ecclesiastes 3, in everything there is a season. A time to love and a time to hate, a time to be born and a time to die. So, our lives is governed with season. Or by season. Now, watch me now. Since 2020, nakaranas po tayo ng pandemic sa pamamagitan po ng virus na kumalat hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. And that season, I believe that God is looking for men and women who are committed and who are prepared to have a personal encounter with Him. Ang dami kayong nakikita ng mga tao na sa parking lot sumasamba, kneeling on the streets. Makikita natin, ang Diyos po pag mayroong ginagawa sa isang season, lagi nating tandaan, kalaki po na inire-release ng Diyos ang kanyang mga salita. To the people who believe in God and walk in His Word, lagi ninyong tatandaan, bago pa ng Diyos ibababa ang kanyang judgment, nauuna palagi ang kanyang mabiyayang salita para gabayan ang mga mananampalataya, naggabayan sila upang malaman nila kung ano ang kanilang gagawin during the season. So kung mapapansin natin, nung pumutok yung COVID-19 noong 2020, actually 2019 sa ibang bansa, dumating sa atin, pumasok 2020, if I'm not mistaken, March. The words or the Word of God that we're receiving, the impartation of the now Word of God is very clear, preparing us before the pandemic enters. Nakuha nyo So kung gusto nyo pang isulat, maganda. Bago ng Diyos ibababa ang judgment or i-allow ang isang pandemic or challenge sa isang bansa o sa buhay ng isang tao, una munang dumarating ang kanyang mabiyayang salita upang turuan ang kanyang mga anak sa kanilang dapat gawin, reaksyon sa bawat pagsubok na ipaparanas ng Diyos sa sanlibutan. Watch me now. Sa sanlibutan na hindi po nakilala sa Diyos, inaalaw ng Diyos ang pandemic, ang crisis, upang ang mga tao ay magbalik loob sa Diyos. Now, punta tayo sa mga anak ng Diyos. Sa mga anak ng Diyos naman, bago pa ibababa ng Diyos ang pagsubok sa mundo, una niya munang binibigay, inire-release ang kanyang now word, ang kanyang fresh word, para magsisilbing gabay,
Your word is a lamp to my feet and a light to my path. Naunawaan ho natin. Kaya mahalaga kung ikaw ay mananampalataya ni Kristo, dapat ikaw ay naglaan ng maraming panahon at oras para makinig sa salita ng Diyos. Lalong-lalo na sa mga salita ng Diyos na binibigay ng iyong pastor. Ang demonyo nagkandaloko-loko na at nawala na sa ulirat, kaya nagwala na siya ng gusto, ino-offer niya lahat sa tao, katulad ng pag-offer niya kay Kristo, ibigay ko sa iyo lahat ng mga bagay sa libutan, sumamba ka lang sa akin. Bakit? The devil is now desperate, i-offer sa iyo ang lahat ng distraction, lahat ng kukuha ng iyong atensyon, wag mo lang marinig ang salita ng Diyos. Bakit? Kasi alam niya, pag narinig mo ang salita ng Diyos, ang salita ng Diyos ay katotohanan, ito ang magpapabulaan sa kanyang kasinungalingan. At pag hindi mo nakuha ang salita ng Diyos for the season, ano mangyayari? Mali ang responde mo pagdating ng mga pagsubok. At pag mali ang responde mo pagdating ng pagsubok, ano mangyayari? Isa ka sa biktima. And sad to say, ito ang nangyari noong nakaraang 2020. Because people, even the people of God, are ignorant to what God is doing in the season, and they do not know the word for the season. That is why they acted and they reacted just like the people in the world. Malinaw. May banta uli. Ano banta? Nagtataasan ng petrolyo. Alam na natin niya, pag tumaas ang petrolyo, lahat ng mga produkto ay itinatravel. So, pag tumaas ang petrolyo, automatic tataas ang mga presyo ng produkto. So, anong kanyang banta? There will be crisis daw. There will be shortage of food, supply. So, ano ngayon? Bago pa yan dumating, ito na ang word. Are you listening? Are you listening, mga kapatid? So, lagi niyong tandaan, kayong mga masusugid, kayong mga masusugid na nakikinig palagi ng salita ng Diyos, napakapalad ninyo. Mag-amen kayo dyan sa ating comment box. Hindi lang amen, hallelujah. Praise the Lord. Why? Because you will be receiving the now word of God that serves as your guide, that serves as your manual para alam mo ang reaction, alam mo ang gagawin pag dumating na ang challenge. Pastor, kailangan man dumating? Opo, kailangan. Bakit? Kasi ito lang ang tanging paraan para bumalik sa ulirat ang mga tao sa libutan na walang oras sa Diyos, kundi puro kahalayan at puro kamunduhan ang ginagawa. Tandaan niyo ito. Please, watch me now. Sinabi po sa aklat ng Mateo, Marcos, Lucas at Juan sa 4 Gospel, ang pagbabalik ng Diyos ay maihantulad sa panahon ni Noe, na ang mga tao wala nang ginagawa kundi puro kahalayan, puro kasamaan, puro pagbibigay ng satisfaction sa sarili. Yan po ang nakalagay sa Bible, at ang Bible kailangan hindi magkamali. So anong ibig sabihin? Nangyayari na ba ito ngayon? Yes. Babae sa kapwa babae, lalaki sa kapwa babae, ang mga tao nagiging sakim. It's happening now. But what about the people of God? Ang kailangan mong gawin, tumingin ka sa akin, kapatid. Kailangan mong magpakalalim sa salita ng Diyos. Kung ikaw ay mananampalataya at mababaw ka sa salita ng Diyos, magrepent ka at bumalik ka na sa Panginoon. Makinig ka ng salita ng Diyos at huwag lamang makinig ng salita ng Diyos. Piliin mong pinapakinggan mo yung tao na nakapag-build. Lalo yung tao na nakapagdala sa iyo sa malalim na pundasyon at dadalhin ka nito sa palapit sa Panginoon. Kasi marami din ang mga nagsasalita, marami din ang mga nagsishare, medyo ang naibibigay, hindi po now word, hindi fresh word. Kailangan na pinapakinggan mo yung fresh word, instruction, word of God for the season, so that you will know what are you going to do. Malinaw. So mahalaga ito, ulitin ko, hindi ay iaalaw ng Diyos ang isang pagsubok or challenge sa isang bansa, sa mundo, o sa buhay ng isang tao nang wala mo ng word or now word na magiging instruction, magiging guidelines, at magiging gabay niya sa kanyang paghakbang o sa kanyang pagsulong sa buhay at upang harapin ang pagsubok. Malinaw. What are the trials you're going through right now? Makinig kayo mabuti, ha? Kung ano mga pagsubok na pinagdadaanan mo ngayon, nauna nang binigay ng Diyos ang salita niya
para sa iyong tamang reaksyon at tamang responde sa iyong pinagdadaanan. Bakit ka naghihirap ngayon? Bakit hirap na hirap ka? Kasi maraming pagkakataon na nangangaral ng salita ng Diyos ang pastor mo, hindi mo pinakinggan. Yan ang consequence. Pero sa mga nakikinig ng salita ng Diyos, I know you're going through hardships, you're going to trials right now, but the peace of God inside you is flowing and operating powerfully. That is why hindi ka na naaalog, hindi ka nangangarag, o hindi ka malang naapektuhan. Yes, physically you're affected, but spiritually you are stable. Ito ho ang kahalagahan. Now, eto na. Mangangaral na tayong salita ng Diyos. O, ready na. Huwag kung ano-anong ginagawa. Tutok, makinig, 1 oras lang. Para ano? Para matanggap mo ang now word. Para alam mo kung paano gagawin mo pagdating ng pagsubok. Hindi pa ng Diyos binabagsak, unti-unti. Bakit? Kasi mismong mga anak ng Diyos din, wala rin sa preparasyon. Malinaw. O ngayon, pag nakinig ka na ngayon, mayroon kang instruction. Huwag lang pakinggan. Huwag lang pagbulay-bulayan. Apply. Information ang ibibigay ko sa iyo ngayon. Knowledge. Ano pa? After knowledge, comprehension. Anong ibig sabihin comprehension? Understanding. After understanding, application. Anong application? Wisdom. Malinaw. Now, let's go. Get ready. As we continue our study, biblical principles that empower and establish our faith to secure our victory, we have the subtopic entitled "The Discipline of a Father Leads to the Path of Success and Prosperity." Is God able to prosper me in the midst of crisis? Yan magandang tanong. Kaya ba akong pasaganain ng Diyos sa gitna ng krisis? To prove to you that it is possible, because with God, nothing is impossible. In the Bible, it happened to Isaac, son of Abraham. Ang lugar na kanyang pinanahanan, if I'm not mistaken, Gerar, ay nagdanas ng matinding gutom. That is why nag-decide si Isaac na pumunta sa Egypt para iligtas ang kanilang sarili at i-provide ang kanyang pamilya. But the Lord, watch me now, makinig mabuti. But the Lord said to Isaac, see, before ng Diyos ibagsak ng todo or i-allow ng todo ang kanyang judgment, may word palagi si Lord. Tandaan niyo ito mga kapatid, isulat niyo. Bago pa dumating ang matinding pagsubok sa buhay ng isang tao, isang bayan o isang syudad, isang bansa, may word of God palagi. Ang importante na lang gaano ka kasensitive na hanapin, pakinggan ang salita ng Diyos na ibinibigay niya. Kaya mahalaga rin kung sino pinapakinggan mo. Now, watch me now. Sabi ng Lord kay Isaac, huwag kang umalis. Magtanim ka. Grabing challenge yan. Magtanim, itagtuyot. Ano pa? Laganap na ang gutom, magtatanim pa ako. But that is the word of God. That was the word of God for him. What Isaac did, he obeyed God. Mahalaga ha? Pangalawa, bago dumating ang pagsubok, ibibigay na sa iyo ang salita ng Diyos. Pero hindi sapat yung mapakinggan mo. Kailangan maintindihan mo, comprehension. At higit sa lahat, ma-apply mo. Wisdom ang tawag dyan. Nagtanim si Isaac. At ano sabi ng Bible? And God blessed him. God blessed his crops. At ano nangyari? He was able to harvest 100-folds. Nakita niyo na? Although tuyo ang lupa, although tagutom sa lugar na yon, pero dahil nakinig si Isaac sa word ng Panginoon, siya'y umani ng 100-folds. Napakarami niyang ani at dumating ang punto that Isaac became so powerful that the king sa lugar na kanyang kinabilangan, nakiusap na sa kanya, umalis ka na rito kasi masyado ka ng mayaman at masyado ka ng malakas para sa amin, baka sakupin mo kami. Look at this. God is able and capable to provide all our needs, even in the midst of crisis. Ito nga ang pamantayan ng Diyos. Inaalaw niyang mangyari ito sa lupa para ipakita ang distinction
between the people of the world and the people of the Lord. That is why the people of the Lord should be prepared. The people of the Lord should position themselves in the Spirit so that they will be able to receive the now Word of God in order for them to be a distinction. Na ang isang tao na kahit nandito sa mundo na pinapalibutan at kasalukuyang dumadanas ng crisis, kaya pa rin siyang pagpalain, pasaganain ng Diyos. Ito ang dahilan kung bakit tayo nandito pa. Malinaw. But if we are negligent, ignorant to the Word of God, distinction, kasama ka sa people of the world rather than to be on the side of the people of the Lord. Nakita niyo na? So, pag-usapan natin, kaya ng Diyos i-bless tayo kahit sa gitna ng crisis. At hindi ho sa atin ito bago. Marami ho tayong nakita sa tribo natin sa School of Church Builder. Mismo ang ating mentor, Pastor Wilbert, ay binibless ng Panginoon. Kailan? During the pandemic. Marami tayong mga kapwa manggagawa na kung kailan pandemic, doon naman na-release ang kanilang mga bagong sasakyan. I am not speaking only in material things, but in the School of Church Builder, naranasan din natin. Ang alin? Kung kailan pandemic, doon tayo nagkaroon ng daily live streaming, as in daily live streaming since 2020 up to the present. The supply of the now word is so abundant na kung saan araw-araw mayroon tayong naririnig na mga ngaral ng Diyos na nagre-release ng sariwang mensahe para sa atin. Oh, hallelujah! Nakita natin? If we will just listen and obey, hear and obey the Word of God for the season, you will be spared from pandemic, crisis, or anything that will going to happen in this world. Why? Because the Word of God is God Himself. At pag sinunod natin ito, the Lord will be the one to protect, the Lord will be the one to provide, the Lord will be the one to preserve our lives in the midst of unfavorable situations. Malinaw? So let's study about the discipline of a father leads to a path of success and prosperity. Why? Because kahit na tayo po'y mga mananampalataya, mayroon itong tinatawag tayong stubborn will. Itong ating free will at self-will, stubborn ito. Pag sabing stubborn, makulit. And our stubborn will always go against God's will. At madalas yung stubborn will natin ang nananalo. Bakit? Kasi God is a gentle God. Hindi kanya pipilitin. Pero tatsakin niya sa'yo, pag mali ang pinili mo, may consequence kang tatanggapin. At ito ang nangyari sa karamihan. So, paano natin ito ma-counterfeit? Paano natin ito ma-overcome? We need discipline. Sa mga nagiging champion sa larangan ng pampalakasan, sabihin na natin sa boxing, hindi ka pwedeng maging world champion kung wala kang disiplina sa sarili mo. Nagkaunawan tayo? Karamihan ho sa mga nag-champion, excuse me po, karamihan sa mga nag-champion, lagi ninyong tandaan, sila po ay merong rigid discipline sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay. That is why nakamtan nila ang mga ganitong tagumpay. Sa lahat, halos, maging sa mga successful businessmen, successful sa kanilang career, would they have one thing in common, and that is discipline. Ang isang tao na sa halip na mag-aral at kanyang i-develop ang kanyang negosyo, kung puro laro sa computer ang ginagawa, puro mga bagay na walang kinalaman sa pagpapalago sa kanyang negosyo, you cannot expect your business to grow if you are doing the other way around rather than focusing on how to, how to improve and how to make your business huge. Nagkakanaman tayo. Hindi pwedeng yung iyong career ay lumago kung hindi ka nag-upgrade. Ganon din sa mga pastor, hindi ka pwedeng magiging malalim sa pangangaral kung
ang iyong pinag-aaralan o hindi ka masipag matyaga mag-aral ng salita ng Diyos. There should be a discipline. Who will serve the discipline? God. How God will going to serve the discipline? He will serve His discipline through your spiritual father. In the context of the church is none other than your pastor. Sa aspeto naman ng mga pastor is none other than your spiritual mentor, your spiritual father. Malinaw. So, one of the characteristics of a spiritual father and the carrier of your grace, number one, he disciplines his children. Truth to ponder. Sinasabi palagi ng iba, ang shepherd ko ang magdidisiplina sa akin, Diyos. Kay Lord lang ako. Truth to ponder is God shepherd us through a human shepherd. Kung gusto ka ng Diyos pagpastoran at ibig ng Diyos pagpastoran ka, pero pagpapastoran ka niya gamit ang tao. To prove to you, makita natin sa Psalm 77 verse 20. CEV, you lead your people like sheep. You lead your people like sheep under the care of Moses and Aaron. Pinapangunahan ng Diyos ang kanyang bayan o ang kanyang mga pinili na parang mga tupa, pero sa ilalim ng pangangalaga ni Moses at Aaron. Sino si Moses at Aaron? Tao. Tama? Malinaw. So, pwede ang Diyos gumalaw sa buhay mo. Gagalaw talaga siya gamit ang isang tao. Psalms 77 verse 20, New Living Translation. You led your people along that road like a flock of sheep, with Moses and Aaron as their shepherd. Ito ang malinaw na sinasabi ng salita ng Diyos kasi marami hong mga tao. Pag narinig nila mga pangangaral na you have to connect strongly, accurately to your pastor, ang kanilang isipan kaagad is, no, my shepherd is the Lord Jesus Christ. You know, shepherding is a hands-on thing. Wala akong nakitang pastol na 5 kilometro ang layo sa kanyang mga tupa. Palagi ang shepherding magkasama ang tupa at pastor. Ang tupa at pastor palagi magkasama yan. Hindi hiwalay yan. Kasi pag hiwalay ang tupa sa pastor, patay siya sa mga lobo at mga leon. Malinaw. Because the pastor provides safety and protection to the sheep. Malinaw. Kaya sabi rito, you led your people along that road like a flock of sheep. Who is the one leading? God. With Moses and Aaron as their shepherds. Kaya magpapastol ang Diyos sa iyo, gagamit siya ng tao na siyang kanyang magiging lingkod upang mapagpastulan kanya. The hands-on na. Tagalog. God shepherd us to a human shepherd. Awit 77 verse 20, ikaw o Diyos ang nanguna sa bayan mong parang kawan. Sino nanguna? Diyos. Si Moises at si Aaron, yaong iyong naging kamay. So if God wants to release, He wants to discipline His people, it will not be directly comes from Him. He will course it through the man that He had placed over your life as your overseer of your soul. Siya din yung iyong nagsisilbing spiritual covering. Siya rin yung nagsisilbing spiritual father mo para mabilis ang pagkilos ng Diyos sa buhay mo. Kailangan mo lang i-recognize, i-acknowledge, i-respeto, sundin, at mahalin. Malinaw na. Bakit ganyan ka magsalita, Pastor? Parang iba. Dahan-dahan kasi para mabilis niyong maintindihan. Now, pakita ko sa inyo na even the Lord Jesus Christ has this dilemma. Tingnan nyo, John 14:1. Do not let your hearts be troubled. You believe in God, believe also in me. Look at this. Even the Lord Jesus Christ. Sabi niya, huwag kayong mabalisa, magtiwala kayo sa Diyos. Manalig kayo sa Diyos. Manalig din kayo sa akin. Bakit? Because ang tao sa ating religious
Christianity na narinig na mga nauna sa atin na ang mga tinuturo ay hindi ganong kalinaw. Ginagawa ng relihiyon. Sa Diyos lang tayo. Tingnan niyo ako mabuti. Kung ang lahat pala ay pwede nang dumirekta sa Diyos lahat, tanggalin na natin ang simbahan at wala na dapat mga pastor. But the fact that the Lord allowed the church to be built and He placed a man who will be the leader of that church called a pastor. Ibig sabihin, these verses, Psalm 77 verse 20, John 14:1, is at work. Now, if you will not allow yourself to be under the dominion and under submission to these verses, you are creating your own way of living your Christianity. Kaya, sa mga, ay si Lord lang ang aking shepherd, na hindi naman kanya Lord nagkaroon ng shepherd din. Kaya ka nakakarinig at nalaman mo to dahil nakarinig ka ngayon. Ay, sa palagay mo, si Lord na nangungusap sa'yo direkta? Alam niyo bang karanasan ng mga Israelita? Nung sila ay dumirekta kay Lord nakinig, ang narinig nila, alam niyo kung ano? Thunder, lightning. Nagsipagtago sila sa kanilang mga tents at ang sabi, Moises, ikaw na lang ang magkipag-usap sa Diyos. Hindi namin kaya, mamamatay kami sa takot. Ikaw na lang ang mangusap. Kung anong sasabihin ng Diyos sa iyo, sabihin mo sa amin, susundin namin. See? When God delivered the Israelites from Egypt, it was Moses and Aaron ang kanyang kinausap. He never spoke to any leaders of Israel. Intindihin niyo mga kapatid. Ang kinakausap lang ng Diyos ay walang iba kundi yung tao na kanyang pinili. That is why you need to believe in God. You need to trust God, but you need to trust also the man that He had placed over your life as your overseer, as your spiritual covering, so that the devil will not have an opportunity to destroy your life. Tingnan ninyo ang mga mananampalataya, so-called mananampalataya, na mga nagtitiis sa buhay ngayon, nagbibigay ng kahihiyan sa Diyos at sa pangalan ng Diyos. Ito yung mga mananampalataya daw na hindi sumusunod sa kanilang leader, hindi nagpapasakop sa kanilang pastor. Ito yun sila. Kaya ang lakas ng loob mag-claim na mananampalataya, pero kahihiyan ang binibigay. Alam niyo bakit? Kasi walang kinikilalang pastol sa buhay. Pero pag tinanong mo, Diyos daw ang pastol niya. Kung ikaw ay pinagpapastolan ng Diyos, sobrang banal mo na dapat at sobrang tuwid na dapat ng buhay. Baluktot ka pa sa... Nakita niyo? Bakit baluktot? Kung Diyos ang nagpapastol niyan, ang bibig, ang pangit na mga lumalabas, ang ugali, ang gaspang. Sabi niya, God daw sa direkta. Bakit ganyan? Something's wrong. Alam niya bakit? Kasi hindi ina-apply yung awit 77 verse 20. You cannot fool God and you cannot deceive God. The Lord is my shepherd, I shall not want. Makinig ka sa akin, kapatid. Ang aking si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Tama. Si Yahweh ang iyong pastol. Hindi ka magkukulang kailan? Kung kikilalanin mo ang tao na ibinigay ni Yahweh na magiging kamay niya, na magiging pastol mo habang nandito ka sa lupa. Tsaka ka lang hindi magkulang. Bakit nagkukulang ka ngayon? Malamang. Hindi lang malamang. Sigurado. 100% hindi ka nagpapasakop sa taong ibinigay ng Diyos para magpastol sa iyo. Malinaw na. So pagdating sa serve ng discipline, it is not God, but the man, the person that God placed over your life para mag-disiplina sa iyo. So let's talk about the need of discipline in the lives of every believer. So ang sabi rito sa Genesis 1:26, then God said, let us make mankind in our image and likeness so that they may rule. Ang tao nilikha ng Diyos para magiging leader, magiging ruler.
Maganda ho ang plano ng Diyos, pangunahan natin ang mundo because God wants the earth to be an extension of heaven. Ang gusto ng Diyos kung paano siya naghari sa langit, ganoon din ang paghahari na magaganap dito sa lupa. Kaya naglikha siya ng isang tao, kalarawan at kawangis niya para mamuno sa lupa, para magiging extension ng langit ang lupa. Kaya nga ang Diyos tuwing dapit hapon, bumababa sa Garden ng Eden, nagipag-fellowship kay Adan sapagkat mahal niya ang tao, iniiwan niyang langit para sa tao. Now, watch me now. Nung magkasala ito si Adan at si Eva, na-contaminate ngayon ang buhay ng tao, maging yung kanyang rulership. Kaya, man was created by God to rule, and man has his own superiority and doesn't want to be led by anyone. That makes him prone to commit error. Because contaminated na ang ating rulership. Kaya sa halip na gamitin ito sa kapurihan, kaluwalhatian, kaluguran ng Diyos, ginagamit natin yung rulership natin sa ating sariling kapakanan. Bakit? Because of the contamination of sin that enters the world or enters in the life of man through the rebelliousness of Adam and Eve. Malinaw. Kaya mayroong iba, para lang umangat, aapakan yung iba, siraan yung iba. That is a contaminated rulership. That is why nung ikaw ay maging mananampalataya, dala-dala mo pa yan. Are you listening? Dala-dala mo yan. Kaya pagdating mo, kahit nandun ka na sa pagiging Kristiyano, mayroon ka pa rin superiority sa sarili mo, ayaw mo na pinapangunahan ka. Pastor lang kita pag Sunday, pero sa personal ko na buhay, huwag kang makialam. That is why you need discipline. At didisiplinahin ka ng Diyos kasi ayaw ng Diyos ng isang anak na pasaway at ayaw ng Diyos ng isang anak na walang kinikilalang authority. Your pastor is a God-given authority for you not to become lawless. Malinaw. Disiplina ang isi-serve ng Diyos sa iyo. Sinong magsiserve niyan? Pastor mo. Malawa. The need of discipline in the lives of every believer, Proverbs 22:15, New International Version, fully is bound up in the heart of a child, but the rod of discipline will drive it far away. Watch me now. Likas sa bata, makulit. Likas sa bata, matigas ulo. Bumaba ka dyan, baka mahulog ka. Akyat ng akyat pa rin. Bumaba ka na dyan, hindi makikinig. Mamaya-maya, boom! Iyak. O, sabi sa'yo, bumaba ka dyan . Huwag mong hawakan yan. Plancha, mainit yan. Hahawakan. Mamaya-maya, sisigaw. Bakit? Paso ako. Bakit? Hinawakan. Fully. Kamangmangan, kakulitan, nasa puso ng isang bata. Watch me now. Lipat natin sa ating pagiging mananampalataya. Pag sinasabing bata, immature. We have different levels of maturity, but some are immature. If you are not yet matured in your faith, expect God to serve His discipline because fully yung kamangmangan, yung kakulitan, yung stubborn will na meron ka, ay palaging lumalaban sa God's will. Kaya para maalis yung stubborn will, para ma-tame, para ma-dominate yung stubborn will, ma-dominate yung folly, okay? Yung kakulitan, katigasan ng ulo, kailangan may magdidisiplina sa iyo. At sino yan? Walang iba kundi ang Diyos. Paano? Palaging ganoon ha. Sino magdisiplina? Diyos. Paano? Your pastor. The spiritual authority. Kaya nga tingin mo sa paso mo, dapat spiritual authority. Binigyan ng Diyos ng karapatan, kapangyarihan para ikaw ay pangunahan at isi-serve sa iyo, specifically sa ating pinag-aaralan, the discipline of God. Why? Because fully, itong kamangmangan, itong kakulitan ay nasa puso ng isang immature na mananampalataya. At magkanya nang isinerve, ang rod of discipline, pamalo, ng pagdidisiplina, the rod of discipline will drive it far away. Ilalayo sa'yo. Ilalayo ka sa kamangmangan. A believer's immaturity will lead him to destruction. That is why the rod of discipline is the only way for him to be spared from misery and hardships. Walang sino mang tatay ang gustong magtiis, mahirapan ang kanyang anak. Hanggat maaari gagawin ng tatay
ang lahat ng bagay, ang lahat ng paraan, wag lang masadlak sa kahirapan at sa miserableng buhay ang kanyang mga anak. But God is a God of freedom and He is a gentle God. He will not force Himself to us. Malinaw. We have the free will. Kaso nga dahil sa kasalanan, naging stubborn will who always go against the will of God. Kaya ang tanging paraan para matigil itong makulit na kalooban mo, kailangan mo ng disiplina. Malinaw, kasi ang disiplina at ang sabi rod of discipline, may palo. Masasaktan ka, i-rebuke ka. Kung hindi ka makuha sa rebuke, talagang matinding matalas na mensahe, matalas sa salitang sasabihin sa iyo, tanggapin mo. Lalo na pag alam mong hindi ka pa matured. Problema sa maraming mananampalataya, nagmamature-maturan, hindi naman. Ibig lang sabihin, aminin mo. Hindi ka pa matured, hindi mo pa alam lahat, ready ka na magpasakop sa authority na binigay sa iyo ng Diyos, sa leader mo. Ano pang sunod mong gagawin? Pag dinisiplina ka, just abide and just yield to that discipline. Why? Because dinadala ka nito palayo saan? Sa mga laman ng puso mo dahil immature ka pa, maraming ka mga dito. Gagawin kang matibay, hindi ka emotional, kundi gagawin kang spiritual. Are you listening? Nagkaunawan tayo, mga kapatid? Another verse. Do not withhold discipline from a child. If you punish them with a rod, they will not die. A believer's immaturity will lead him to destruction. That is why the rod of discipline is the only way for him to be spared from destruction and death. Kung ang pastor mo ay napakakulit, palagi kang pinagsasabihan, mali ginagawa, pinapagalitan ka. Magpasalamat ka. Mabigat ang sasabihin ko, buksan niyo yung espiritu niyo, tanggapin niyo ito. Kung ang pastor mo makulit, palagi kang sinasaway pag mali ginagawa mo, pinapagalitan kapag mali ginagawa mo, ayaw niya lang mamatay ka. Yan lang ibig sabihin niya. Do not withhold discipline from a child. Do not withhold discipline from an immature believer. If you punish them with the rod, pag sila'y pinarusa mo, pinalo mo, nirebuke mo ng matalas na mensahe, nirebuke mo ng matalas salita, pinagalitan mo, hindi sila mamamatay. Malinaw? Because if you will continue in your foolish way, it will lead you to sin. And sin leads you to death. That is why, pag ang pastor mo makulit, pag ang pastor mo istrikto, pag ang pastor mo pinagalitan ka, pag ang pastor mo na-rebuke ka, pag ang pastor mo tinrain ka, magpasalamat ka, magpa-ice cream ka, magpa-cake ka, mag-love gift ka sa pastor mo. Kasi ayaw niyang mamatay ka. Yun lang yun. A believer's immaturity, acting like a child, will lead him to destruction. That is why the rod of discipline is the only way for him to be spared from destruction and death. Malinaw na. Mahalin nyo ang mga pastor ninyo pag pinapagalitan kayo. Mahalin nyo mga pastor ninyo kung istrikto sila sa inyo. Huwag mong tingnan yung ka-istriktuhan. Huwag mong tingnan yung kanilang pagiging strong sa'yo. Tingnan mo ang purpose. Tingnan mo ang purpose behind ba't nila ginagawa. Ang mga immature, ang nakikita lang yung galit ni pastor. Yung pagiging istrikto ni pastor. Pero ang mga matured, ang nakikita nila yung dahilan bakit ganun si pastor sa kanila. Malinaw? Kayong mga matured na strongly and accurately connected, doblehin nyo pa yung inyong connection. Strong and accurate connection sa pastor nyo. Doblehin nyo pa yung respeto, doblehin nyo pa yung pagsuporta, doblehin nyo lahat. Bakit? Para mas lalo siyang ganado na iserve sa inyo ang mabuting balita, ang now word ng Panginoon, so that every time you're going through difficulties, you already know what to do. Kung ikaw naman ay hindi konektado at dispalinghado at hindi ka sumusunod, this is not the right time for you. Because sa mga pastor ho na matino at tama ang kanilang pamantayan at ginagawa ayon sa salita ng Diyos, ayaw kanilang mamatay. Yan lang ibig sabihin. Ulitin ko ha. Baka sabihin nyo, ako lang may sabi. Proverbs 23:13.
New International Version. Do not withhold discipline from a child. In a context of a Christianity, do not withhold discipline to an immature believer. If you punish them with the rod, if you rebuke them, if you punish them, and say to them sharp, offending messages, if you rebuke them before their very face, they will not die. Kaya pag ang pastor mo ay matalas, ang pastor mo ay stricto, ang pastor mo pinapagalitan ka pa, naku, kapatid. Isa lang nasa utak ng pastor mo, ayaw niyang mamatay ka. Saan? Sa spiritualidad mo. Kasi the moment na magpatuloy ang kamangmangan ng isang immature na mananampalataya, ang dulong bagsak niyan, kasalanan. Wala pa ako nakitang matigas ang ulo na din sa kasalanan bumagsak. Kumbaga sa isang laro, di ba mayroong bola na nilalaglag? Tapos gaganon-ganon yung bola, oh. Ang daming mga pako, di ba? Palaro sa atin dito yan. Tapos naghanap ko ng babagsakan. Buti pa yung palaro. Kasi yung babagsakan, mayroong 10,000, 20,000, 5,000, 2,000, 1,500. Okay pa yun eh. Pero sa laro ng spiritual, kung ganon natin titingnan, isa lang ang babagsakan, kasalanan. Malinaw. That is why isa sabihin discipline. At yung pastor na inilagay ng Diyos, tama ang pagkapili sa kanya ng Diyos, ayaw niyang mamatay ka. Kaya gano'n na lang ang kanyang pagalit, gano'n na lang ang kanyang pag-rebuke, gano'n na lang ang kanyang paalala. Wala akong pakialam kung maggalit ka sa akin. Okay lang maggalit kayo sa akin. Basta pagmulat nyo sa kabilang buhay, mukha ni Jesus ang inyong makikita. Kaya sa pagmulat nyo sa kabilang buhay, tuwa kayo sa akin. Pero pagmulat nyo sa kabilang buhay, makikita nyo mukha ni Satanas. Mamili kayo ngayon. Wala akong pakialam sa galit nyo. Kung magagalit kayo, magalit na kayo. Basta sinasabi ko ang totoo kasi ayaw kong mamatay kayo. That is the heart of a pastor called by God to bring his people back to Him. Problema sa immature, ang nakikita yung galit at strictness ng kanilang pastor. Hindi iniisip yung reasons bakit ginagawa ito. Because your pastor doesn't want you to die. Again, if your foolishness will continue, isa lang ang babagsakan mo, sin. And the wages of sin is death. Bunga ng kasalanan, kamatayan. Patay ka. That is why we don't want you to die. And the only way for you not to die, we will serve the rod of discipline. Malinaw? The need of discipline in the lives of every believer. Proverbs 19:18. Discipline your children while there is hope. Otherwise, you will ruin their lives. New Living Translation. Disiplinahin nyo ang inyong mga anak habang may pag-asa pa. Bakit? Because pag ang isang bata sa kanyang kabataan nakaranas na ng disiplina, kumbaga sa puno, kung medyo pahiga ang buang ang ano niyan, ang kanyang tubo, tukuran mo na kaagad para tutuwid. Pero pag isang puno'y nakaliyad na matagal na taon-taon na o 20 taon nang nakalipas, anong tukod mo dyan? Babaliin ang tukod. Kasi nakaliyad na yan. Watch me now. Mga magulang, makikiusap ako sa inyo. Kung kayo, nakita nyo yung mga anak nyo, may mga ugali na alam ninyo magpapahamak sa kanyang paglaki, ngayon pa lang. Huwag kayong matakot paluin yan. Okay? Merong ibang mga bansa, pinagbabawal na yung palo. At ang mga bansang yan, yan ngayon ang pinagpipiesta ng demonyo. Bakit ang mga anak, pag pinalo mo, pambihira, nagsusumbong agad sa pulis. Tingnan nyo ito. Bakit nakapasa ang batas na ito sa kanila? Why? Because people are no longer mindful of the Word of God. Ang Bible nagsasabi, i-apply mo ang rod of discipline so that that child will not die. Alam mo ang ginawa? Anti-palo bill. At mukhang na rin dito sa Pilipinas. Kayo mga mambabatas, ha? Bago kayo magpasa ng batas, magbasa muna kayo ng batas ng Diyos para hindi kayo magpasa ng batas laban sa salita ng Diyos. Nananawagan ako sa lahat ng mga mambabatas.
Magbasa kayo ng salita ng Diyos. Para yung batas na ipapasa nyo, hindi kayo lalaban sa Diyos. Ang sino mang lumalaban sa Diyos, dudurugin ng Diyos. At anong nangyari sa mga bansang ito? Itong pinakamagulong bansa, ang mga kabataan may dalang mga baril. At pag hindi nagkaunawan, barilan agad. It happens! Di ko na sabihin kung ano, pero alam niyo sinasabi ko. The Bible says, discipline your child when there is hope. Maliit pa lang, pag may nakita na kayong hindi tama, wag yan baby, but i-serve nyo kaagad ang discipline. Para malaman ng bata, uy, mali pala yung ginagawa ko. Kaya next time na nandyan uli ang senaryo, hindi niya nagagawin. Kasi alam niya, may tatama sa kanyang disiplina. Otherwise, you will ruin their lives. Ang mga hindi didisiplina, nasisira ang buhay. Same thing in the church. If you will not allow your pastor to discipline you, and you will not welcome the discipline served to you by God through your pastor, isa na ang magiging kasasadlakan mo, wasak na buhay. Proverbs 13:24, New Living Translation, those who spare the rod of discipline hate their children. Kita nyo? Pag hindi mo dinidisiplina ang iyong anak, at sinasabi mo, mahal mo siya, ang Biblia na ang nag-reveal ng iyong maling ginagawa. If you will spare and you will not serve the rod of discipline to your children, you hate them. Pero sa iyo, you love them. That is a deception of the enemy. Kasi kung mahal mo ang anak mo, didisiplinahin mo siya. Those who love their children care enough to discipline them. Sa mga tunay na nagmamahal, dinidisiplina nilang kanilang anak. Malinaw? Dinidisiplina nilang kanilang anak. At hindi, masakit man sa kanila na paluin ang kanilang anak, masakit man sa isang pastor na i-review ka, masakit man sa isang pastor na paggalitan ka, masakit man sa isang pastor na alam niya na masasaktan ka, magtatampo ka, pero gagawin niya. Bakit? Kasi mahal ka niya. Kayo mga pinagsasabihan ng inyong mga pastor, ha? Pinapalalahanan kayo. Sabi ko sa inyo, pagka nag-PM sa inyo, sinisin nyo lang, mahiya kayo sa mga sarili nyo. Kayo na itong inaabot, kayo na itong minamahal, kayo pa itong nag-iinarte. Maganda na ito natin sabihin. Kasi maraming mga matitigas ang ulo. I don't care gaano katigas ang ulo mo, mas matigas ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos, isa sa symbol ng salita ng Diyos, maso. Huwag mong hintayin maso ang tatama sa iyo bago ka mabago. Kasi ang maso, pag tumama sa bato, durug-durug ito. God doesn't want to crush you. But if He will force him, and there's no other way for you to be disciplined, then He will serve the hardest, the solid touch, the solid thing for you to be crushed. Mga kapatid, stop this foolishness. Welcome the discipline of God so that you will be spared from the works of the enemy and from the consequences of sin. The rod of discipline is an expression of a father's love and care for his children. It is a manifestation of his love for them to ensure their safety against all threats in life. Masama ang panahon natin kinalalagyan. Hindi natin alam kung ano mangyayari bukas sa makalawa sa isang taon. At tayo po'y mapalad dahil tayo po'y nasa ilalim ng covering ng lingkod ng Diyos, Dr. Jonathan David and Pastor Wilbert Butchal. And we receive these revelations, this prophetic word, that there will be chaos in the world. Ay tuloy-tuloy na yan. But praise God for the people of God who are connected strongly, accurately to their password. We're living under a double decades of open heaven. That is why ganito katalas ang mensahe. Bakit? Because one of the prophetic word, in order for you to live under an open heaven, is to end the sin age and begin the age of righteousness. Kailangan lahat ng kasalanan maputol, matigil, matuldukan, at magsimula na ang age of righteousness. What is righteousness? Submitting to the authority God had placed over your life. Welcoming the discipline of God through the lives of your pastors. Malinaw? Ekspresyon ng pag-ibig, ekspresyon ng pagmamahal, manifestation para ikaw ay maligtas sa lahat ng mga
kinakaharap at kakaharapin pa nating mga pagsubok sa libutang ito? Disiplina. Why we should yield to the discipline of the Lord through the guidance of our spiritual father, our pastor. So we've studied it in Hebrews 12, 4 to 11. So makita natin from chapter 12, verse 4 to 11. So ito ang ating makikita. Why embrace the discipline of the Lord? Through the guidance of your pastor and spiritual father. Number one, so that we will be able to resist sin. In verse 4, Hebrews 12, you have not yet resisted to the point of shedding blood in your striving against sin. When the Lord Jesus Christ died on the cross, His blood was shed for the remission and for the forgiveness of our sin. Sin is the greatest enemy of every believer and even every person. Kaya ang sabi ng Bible sa James 4:7, submit therefore to God, but resist the devil, and he will flee from you. Ang kayang gawin ng demonyo, tuksuhin ka. Watch me now! Pag kayang gawin ng demonyo, tuksuhin ka. At pag ikaw ay bumigay sa tukso, ito'y mamumunga ng kasalanan. At ang kasalanan nagtuloy-tuloy dahil wala kang disiplina, mamumunga ito ng kamatayan. Paano mo arestuhin ito? Simple. Ngayon pa lang, tanggapin mo ang disiplina ng Diyos sa pamamagitan ng pastor mo. At pag ikay may disiplina na, anumang tukso ibigay sa'yo ng demonyo, hindi mo papatulang. Katulad ni Joseph, tatakbuhan mo. Pag hindi ka makatapos, sisipain mo lang. Bakit? Because you welcome the discipline that's served to you by God through your pastor. Naintindihan nyo? Disiplinado ka mag-aaral salita ng Diyos. Disiplinado ka manalangin. Disiplinado ka magkaroon ng intimacy with God. Disiplinado ka na bigyan ng Diyos ng karangalan, kaluwalhatian, kaluguran. Anong tukso ang meron dyan? And the moment you submit and discipline yourself, you submit therefore to God. What is submission to God? Welcoming everything that God serves to you. One of those is discipline. Then you will be able to resist the devil. Ang demonyo, matagal lang talo. Sa cross ng Kalbaryo pa lang, talo na siya eh. And that defeat is sealed forever. Kaya ang ginagawa ng demonyo, nanluloko na lang. Sinong mga nanluloko niya? Itong mga immature. Mga tamad sa salita ng Diyos. Walang oras makinig. Pero sa mga gawain sa libutan, punong-puno ng oras. Kailan ka titino? Kailan ka magbabago? Kaya nga, ganon-ganon na lang paglaruan ni Satanas itong mga immature na mga mananampalataya. That is why God is sending pastors, sending servants who are sharp in their messages para mabigyan. Kasi minsan hindi na ho kaya yung tapik. Kailangan minsan hampas, minsan kailangan na ho yugyugin, bulabugin ang buhay ng isang mananampalataya. So that you will be able to resist the devil. And whatever the devil presented to you, hindi mo napapatulan. Bakit? Disiplinado ka eh. Tingnan mo yung mga champion. Makinig kayo. Yung mga champion na mga boxer, lagyan mo man yan ng sandamakmak na mga alak sa harapan because they cared for their career and they cared for their championship belt and their reputation. Disiplinado sila dyan. Hainan mo yan ng mga matatabang pagkain, mga masasarap na pagkain. Kakain lang yan ng kakaunti. At ang kakainin yan, yun lang makapagpatulong sa kanilang katawan para maging malakas, para ma-maintain nila ang kanilang championship belt or title. Nakita nyo? Ganun katindang disiplinado. Mayroon nga iba eh. Bakit sila tinawag vegetarian? Hindi madali yun. Pero tingnan mo mga katawan. Slim na slim. Tapos yung iba, na ano pa eh, naiinggit pa eh, buti ka pa, sana all. Ano sana all? Yung salitang sana all, hindi mangyayari hanggat wala kang disiplina sa buhay mo. Grabe, ang ano mo dati, laki-laki mo dati, pero ngayon, ang ano mo na, slim mo na. Ano bang ginawa mo? Nag-vegetarian ako eh. Nagdisiplina ako sa pagkain. Naku, ako kasi hirap na hirap ako. Sana all. Sana all pinagsasabi mo. Walang sana all. Forget that word. Because sana all will never happen if you do not discipline yourself. Hindi dapat sana all. Didisiplinahin ko rin ang sarili ko.
para maging katulad sa iyo. Yan ho ang dapat sabihin. Sana all ka dyan. Walang sana all. Malinaw? That person was able to accomplish or achieve that health and that, good figure, healthy body because of discipline. Karamihan sa mga mananampalataya natatalo, nadadaya ng demonyo dahil walang disiplina sa sarili. But if you discipline yourself sa prayer time mo, you discipline yourself sa salita ng Diyos, Bible reading mo, you discipline yourself in listening to the instructions and Word of God, you discipline yourself with your intimacy with God, anumang ihain sa'yo ng demonyo, tingin mo basura lang. Kaano magaganda sa mundo, mas maganda ang naranasan mo sa presensya ng Diyos. And then, pag He keeps on offering you temptations, then you will resist Him. At anong gagawin ng demonyo? Dahil nakita niya, you are now living like the Lord Jesus Christ, He will flee from you. Pag walang demonyo, because you are living a devil-free life, pag walang temptation, walang sin, at pag walang sin, walang death. Balik ta rin natin. Kung disiplinado ka sa presensya ng Diyos, disiplinado ka sa salita ng Diyos, disiplinado ka sa pananalangin mo sa Diyos, disiplinado ka sa intimacy with God, anong meron? Diyos. Anong meron sa Diyos? Blessings. Overflowing. Anong meron sa Diyos? Holiness, righteousness. Because if there are blessings, you are in the presence of God. Holiness and righteousness is increasing in your life. Anong meron? Spiritual stature. Pag meron kang spiritual stature before God, anong kasunod? Life forevermore. Now you choose tonight. You choose tonight. God or the devil? Disciplined life in the Spirit or undisciplined life enjoying the rubbish in the world? Life with God or death in the world? You choose. Walang sana all. Never said that word when it comes to spirituality. Even sa natural, walang sana all. That word is being mentioned with many believers. Sana all. It will never happen unless you discipline yourself. Kung mayroon kayo nakitang inspirasyon ng mga lingkod ng Diyos, inspirasyon ng mga tao, inspirasyon ng mga kaibigan nyo, kasi may na-achieve sila, lagi nyo tandaan, they have one thing in common. Because they discipline themselves, they welcome the discipline of God through the life of their spiritual mentor or spiritual father. Same thing in the church. Kung ikaw ay miyembro at gusto mo maging matagumpay sa buhay mo, welcome the discipline of God served to you by your pastor. Do not retaliate, do not refuse, and do not even become stubborn. And you will taste and see that the Lord is good and faithful forever. This is the word of God for all of us tonight. See you on Thursday. Pagpatuloy natin ito, and get ready. Watch out, because there are lots of revelation that God is about to pour out in our lives, so that we will be able to know what to do and how to yield with the dealings of God in our lives, especially during these crucial times. Your table will never run out of food. There will be always food at your table. I pray that the works of your hands will be blessed by the Lord, and it will never stop. It will continue to grow, and if you have businesses, the Lord will bless your businesses, the Lord will bless your family, and there will be a distinction between the people of the Lord and the people of the world, and they will going to see that the Lord whom we are serving is a powerful, loving, and a glorious, victorious God. This is my declaration, and this is what I decree in the Spirit. Receive it now in the almighty name of Jesus, and the blessed people of God declare, Amen, and Amen, and Amen. Shalom!